Uy, bumalik ka. Alam ko naman na babalik ka. Kasi, paano ka makakagalaw pa nang hindi mo nalalaman kung ano nangyari? Nandito na ang mga sagot sa mga tanong na buong gabing ikinalat mo sa utak mo. Pero babala lang, hindi lahat ng gusto mong marinig, yung maririnig mo. At hindi lahat ng inaasahan mong mangyari, yung mangyayari. Kaya handa ka na ba? Itutuloy na natin ang kwento ng Ang Simula. Hi ulit mga kaibigan. Kung hindi niyo pa napanood yung unang bahagi ng kwento ko, mabilis ko lang ikwento. Ako si Tere, isang OFW housekeeping staff sa Dubai. Umalis ako para tulungan ang pamilya ko, lalo na si nanay na may diabetes. Doon ko nakilala si Jerome, isang kapwa Pilipinong delivery driver, palabiro, mabait, at unti-unti kong nagustuhan. Pero isang gabi, natuklasan ko sa telepono niya ang larawan ng isang babae at isang bata. Habang nalilito ako, sabay kong natanggap ang balitang na ospital si nanay dahil sa sugar niya. Doon natapos ang unang bahagi. Gumuho ang lahat sa isang araw lang. Ngayon, ituloy ko na sa inyo ang kwento ko. Kinaumagahan, hindi ako nakatulog. Lumilipad ang isip ko sa Pilipinas, pero kailangan ko munang harapin si Jerome. Hinanap ko siya sa lugar na madalas naming pinagkikitaan. Nang makita niya ako, halatang nag-alala siya sa mukha ko. "Tere, ano nangyari? Bakit ang pula ng mata mo?" Tanong niya. Sinabi ko sa kanya lahat. Yung nakita ko sa phone niya, yung tungkol kay nanay. Napatahimik siya. Matagal siyang hindi nagsalita, tapos huminga siya ng malalim. "Tere," sabi niya, boses medyo nangiinig. "Hindi yun ang iniisip mo." Sabi niya, yung babae sa larawan, kapatid niya pala. At yung bata, pamangkin niya. Anak ng kapatid niya na namatay ang asawa noong nakaraang taon. Siya na raw, kasama ng mga magulang niya, ang tumutusto sa pag-aaral ng bata. Kaya raw palagi siyang kausap sa telepono. Kaya siya nagiging tahimik minsan. Dahil kada sweldo niya, hati na sa mga magulang niya, hati pa rin sa pamangkin niya, at kulang pa rin lagi. "Hindi kita niloloko," sabi niya, halos umiiyak na. "Nailang lang akong sabihin sa'yo, kasi baka isipin mong hindi kita kayang buhayin. Gusto lang kitang alagaan." Doon ko naramdaman, hindi pala kasi nungalingan yung takot ko, kundi kahihiyan niya. Kahihiyan na aminin niyang kapos siya, na may pasan pa siyang responsibilidad, na hindi rin siya perpekto. Pero, kahit na clear na ang tungkol sa kanya, wala pa rin akong panahong magluksa o magpaliwanag pa. Kailangan kong umuwi sa Pilipinas. Kaya lang, alam niyo naman ang katotohanan ng buhay OFW. Hindi kasing dali ng gusto ko umuwi ang pag-uwi. Kailangan ng leave, kailangan ng pera para sa ticket, kailangan pa ring ayusin ang trabaho. Doon lumitaw ang isa pang balakid. Kulang ang laman ng bank account ko. Halos lahat ng ipon ko napunta na sa gamot ni nanay noong mga nakaraang buwan. Umiyak ako sa opisina ng amo ko. Nagmakaawa na payagan akong umuwi kahit for a week lang, kahit walang buong sahod. Habang nangyayari to, si Jerome, hindi ko alam, kinausap pala niya ng tapat yung kanyang amo. Humingi ng advance sa sahod niya, kahit alam niyang malaki ang ibabawa sa susunod niyang sweldo, para lang matulungan akong makauwi agad. Nang malaman ko yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak ako sa harap niya. Hindi na dahil sa takot o galit, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. "Bakit mo ginawa to?" tanong ko. Sagot niya, simple lang. "Kasi mahal na mahal kita, Tere. Kahit kulang ako, gagawin ko ang lahat para sa'yo." Umuwi ako.
Nakita ko si nanay sa ospital, payat nakakabit ang swero sa braso. Pero buhay pa. Buhay pa naman. Salamat sa Diyos. Umiyak kami. Pareho. Mahigpit ang yakap. Anak, sabi niya, sana wag mo nang ipagpatuloy ang trabaho mo dyan. Ayoko nang masaktan ka pa. Pero alam kong hindi rin niya seryoso yon. Alam niyang wala pa kaming pagpipilian. Habang nandoon ako, dito lumitaw ang isa pang problema. Nalaman ko na, habang wala ako, may kumalat na sismis sa amin sa Dubai. Sabi ako raw at si Jerome, may relasyon kami noon pa. At pinaglalaruan ko lang siya para lang sa pera niya. Kung sino man ang naghasik ng sismis na yon, hindi ko na alam. Pero umabot yon sa amo ni Jerome. At halos matanggal pa siya sa trabaho dahil dito. Akusado siyang nagpapautang at hindi yun pwede sa kumpanya. Nang bumalik ako sa Dubai, malamig ang pagbati sa akin ni Jerome. Iba na yung ugali niya. Tere, sabi niya, baka mas okay kung layuan na lang muna natin ang isa't isa. Baka masyado tayong nagmamadali. Sumakit yung dibdib ko kasi alam kong hindi lang yun galing sa kanya. Galing yan sa hiya niya, sa bigat ng dinadala niya, at sa takot na baka madamay pa ako sa gulo niya. Nagkaroon kami ng malaking away noong gabi niyon. Yung tipong parehong umiiyak, parehong sumisigaw. Pero sa dulo, lahat ng sinasabi namin galing sa takot, hindi sa galit. Bakit ba parang gusto mong palayasin ako sa buhay mo bawat may problema? Tanong ko. Kasi hindi ko kaya, Tere, na masaktan ka pa dahil sa akin, sagot niya. Naghiwalay kami noong gabing yon nang walang malinaw na kasunduan. Parang naiwan kami sa isang malaking tanong na wala kaming sagot. Ilang linggo ring tahimik lang kami. Bumalik ako sa trabaho, sinubukang ituon ang atensyon sa sarili kong pinagdadaanan. Pagpapadala ng pera para sa gamot ni nanay, pag-aayos ng utang sa agency, at pagsuporta sa mga kapatid ko na nag-aaral pa. Sobrang pagod, pisikal man o emosyonal. May isang gabi na sobrang hinana ng katawan ko. Halos hindi na ako makatayo habang naglilinis. Dinala ako ni baby sa emergency room dahil sa pagkahilo. Dehydration daw at overwork, sabi ng doktor. Doon ko na-realize, pareho pala kami ni Jerome ng pinagdadaanan. Kapwa kami nagpupursiki. Kapwa kami natatakot magmukhang mahina. Kapwa kami sumasakripisyo. Pero hindi namin alam kung paano i-share yung bigat na yon sa isa't isa nang hindi natatakot. Nang malaman ni Jerome na naospital ako, siya yung unang dumating. Hawak niya ang kamay ko habang nakaswero ako at doon niya sinabi, boses na puno ng pagsisisi. Sorry, Tere. Natakot lang talaga ako. Ayaw kong maging dahilan ako ng sakit ng loob mo. Kaya mas pinili kong lumayo. Pero mali pala yun. Dahil kahit lumayo ako, nasasaktan pa rin tayo pareho. Doon ko naisip, minsan, hindi yung layo ang solusyon sa takot, kundi yung pagtitiwala sa isa't isa, kahit gusto mong ikubli ang kahinaan mo. Pero, parang hindi pa rin natapos ang pagsubok namin. Isang gabi, tumawag ang nanay ni Jerome mula sa Batangas. May problema raw sa lupa nila. Halos maagawan sila ng ibang kamag-anak dahil sa hindi malinaw na papeles. Kailangan niyang magpadala ng malaking halaga agad para sa abogado, kundi mawawalan sila ng lupang pinagtatayuan ng bahay nila. Alam kong gusto niyang tulungan din ako noon sa gasto sa nanay ko. Pero paano niya magagawa yon kung parehong may pangangailangan? Naisip kong sabihin sa kanya, okay lang, unahin mo ang pamilya mo. Pero sa totoo lang, sa loob-loob ko, may bahagi rin akong natatakot.
Natatakot akong isipin ko na hindi ako prioridad. Pero pinigilan ko yung isip na yon dahil naalala ko, ganito rin naman ang lagi nararamdaman ko para sa sarili kong pamilya. Bakit ko naman siya kukondenahin sa parehong bagay na ginagawa ko rin? Kaya't sa halip na mag-away kami, umupo kami at sabay naming inayos ang budget namin. Pareho kaming nagbawas sa gastos, pareho kaming naghanap ng paraan. Nag-side job pa nga si Jerome tuwing weekend. Naghahatid ng gamit para sa iba, para lang may dagdag. Ako naman, natutong mag-ipon ng mas mahigpit, natutong tumanggi sa mga hindi kailangan. At doon namin unti-unting nasolusyonan ang dalawang problema. Hindi porket magkasama kami, nawala agad ang problema. Pero magkasama naming kinaya. Yun yung pagkakaiba. Pero, may isa pang sorpresa na dumating. Isang gabi, may nag-text sa akin. Isang babaeng hindi ko kilala. Sinabi niyang siya raw yung dating nobya ni Jerome bago ako. At may sinasabi siyang malaking bagay. Na si Jerome daw, may anak. Hindi pamangkin, kundi anak niya mismo na itinatago sa akin. Bumagsak ulit ang mundo ko. Ilang beses ko nang naranasan yung ganitong takot, pero hindi pa rin ako nasanay dito. Kinumpronta ko agad si Jerome. Nang una, nagulat siya, tapos matagal na katahimikan bago siya nagsalita. "Tere," sabi niya, boses puno ng iya. "Totoo. Pero hindi ko itinatago sa'yo dahil gusto kong linlangin ka. Itinatago ko dahil hindi ko pa alam kung paano ko sasabihin nang hindi mo ako iiwan." Ikinuwento niya lahat na may anak nga siya, 2 taong gulang na, sa dati niyang kasintahan bago siya pumunta ng Dubai. Pero hiwalay na sila ng ina ng bata dahil hindi na sila nagkasundo. Buwan-buwan, may pinapadala siyang child support. Tahimik, walang kwento. Hindi dahil gusto niyang magtago, kundi dahil natatakot siyang husgahan. Sobrang bigat ng dinamdam ko noong gabing yon. Naisip ko, gaano pa ba karaming lihim ang itatago sa akin? Pero sa kabila ng galit at sakit, may isang bagay akong napansin. Hindi niya ito ikinaila noong tinanong ko siya. Aminado siya, kahit alam niyang baka mawala ako dahil dito. Umuwi ako sa kwarto namin ng gabing yon, nag-isip ng matagal. Kinausap ko si Ate Cherry, humingi ng payo. Sabi niya, "Tere, hindi mo kailangang tanggapin agad. Pero isipin mo rin, lahat tayo may daladalang bigat. Ang tanong, kaya mo bang tanggapin ang bigat niya kasama ng sayo?" Kinausap ko si Jerome kinabukasan. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng panahon. Hindi para iwan siya, kundi para maintindihan ang lahat. Sumang-ayon naman siya, walang pilit, walang pressure. "Kahit gaano katagal, hihintayin kita, Tere. Pero kung ayaw mo na, iintindihin ko rin." Lumipas ang ilang buwan. Sa panahong yun, dinalaw ko rin sa video call yung anak niya. Hinayaan kong makilala ko, dahan-dahan, walang inaasahan. Nakita ko sa mga mata ng bata yung pananabik na makasama ang tatay niya balang araw. Doon ko naramdaman, hindi ako galit sa bata, kundi sa katotohanang parehong nagkakamali kaming dalawa. Siya sa pagtatago, ako sa pagiging mabilis magbigay ng tiwala nang hindi pa alam ang buong kwento. Unti-unti, bumalik kami sa dati. Pero mas matibay ngayon dahil alam na namin ang lahat sa isa't isa. Walang lihim, walang tinatago. Tuwing may problema, sinasabi na lang namin agad, kahit mahirap, kahit nakakahiya. Mga 6 na buwan pagkatapos nun, dumating ang pinakamahirap na desisyon namin. Natapos na ang kontrata ni Jerome dito sa Dubai at binigyan siya ng pagpipilian, mag-renew
o umuwi na. Kasabay nito, si nanay ko. Unti-unti nang gumagaling, pero kailangan pa rin ng suporta. Isang gabi, habang nakaupo kami sa labas ng building namin, tinanong ako ni Jerome, "Tere, kung uwi ako sa Pilipinas, sasama ka ba? O mananatili ka pa rito?" Hindi ko agad siya nasagot, kasi alam kong kahit gaano kalaki ang mahal ko sa kanya, hindi lang basta-basta ang desisyong yon. May pamilya pa akong sinusuportahan. May kontrata pa akong hindi pa tapos. Sa halip, sinabi ko sa kanya ang totoo. "Jerome, hindi pa ako pwedeng umuwi ngayon. Pero hindi rin ibig sabihin, tapos na tayo. Kung talagang para tayo sa isa't isa, hahanap tayo ng paraan, kahit magkalayo man muna ulit." Naiyak siya noon, at ako rin. Pero sa halip na maging dahilan ito ng paghihiwalay namin, naging simula ito ng mas matibay na pagtitiwala. Umuwi siya sa Pilipinas. Nagsimula ng maliit na tracking negosyo gamit ang matipid niyang ipon. Habang ako, nagpatuloy sa Dubai, nagtapos ng kontrata ko at unti-unti nang nag-iipon para sa sarili kong pangarap. Yung sari-sari store na gusto kong itayo balang araw. Isang taon pagkatapos noon, umuwi na rin ako. Permanente na. Sa airport, siya ang unang sumalubong sa akin, kasama ang anak niya, na yon ay 3 taong gulang na. Tumatakbo pa palapit sa akin, sabay sabing, "Tita Tere!" Doon ko naramdaman, kumpleto na. Ngayon, magkasama na kami, tumutulong sa maliit na negosyo namin. At kahit paminsan-minsan, naalala ko pa rin yung gabing nagtago ako sa banyo, umiiyak ng tahimik, natatakot na hindi ko nakayanin pa. Kung sasabihin ko sa Tere noon na darating ang araw na magiging masaya siya, kasama ang taong hindi perpekto pero tapat, malamang hindi niya paniniwalaan. Kaya sa lahat ng nanonood nito, gusto kong sabihin sa inyo, hindi lahat ng malayo nawawala. Hindi rin naman lahat ng lihim, kasinungalingan. Minsan, takot lang ito na naka-costume bilang katahimikan. Ang mahalaga, kapag natuklasan mo ang katotohanan, huwag kang tumakbo agad palayo. Subukan mo munang unawain. Dahil baka ang taong akala mo'y nagtaksil sa'yo, siya rin pala ang taong sobrang natatakot lang masaktan ka. At sa mga OFW na nanonood nito, alam kong mahirap. Alam kong minsan, mas madaling isipin na trabaho lang ang dahilan kung bakit tayo umaalis. Pero wag nating kalimutan, hindi lang pera ang hinahanap natin sa ibang bansa. Hinahanap din natin ang paraan para mabuo pa rin ang pamilyang naiwan. At kung swerte tayo, minsan, nakakakita rin tayo ng bagong pamilya sa gitna ng lahat ng pagod at lungkot. Ang buhay ng OFW, hindi madali. Puno ng sakripisyo, puno ng luha, puno ng pagod na kadalasan, hindi naiintindihan ng mga taong hindi naranasan ito. Pero sa bawat pagsubok, may aral na ang tunay na pag-ibig, hindi yung walang problema, kundi yung pareho mong hinaharap ang problema kahit magkalayo man ang katawan nyo. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung may mga kapatid kayong OFW din o kayo mismo ay OFW, sana'y naramdaman nyo, hindi kayo nag-iisa. Kahit gaano kalayo, may umaasang pamilya at kung swerte kayo, may isang taong tapat na maghihintay kahit gaano katagal. Ako si Tere at ito ang kwento ko. Salamat at ingat lagi.